Huwag kayo masyado mainitang ulo, ha? Kailangan good vibes lang. O, kembot-kembot lang, sayaw-sayaw lang. 3 taon na lang, konting panahon na lang, mawawala na sa landas natin ang mga hayop na yan. Oo, natiis nga natin ilang dekada ninanakawan tayo ng mga putang ng mga hayop, ng mga buwisit, ng mga demonyo, ng mga kurakot ng mga taga-gobyerno. Mano ba naman yung 3 taon? Huwag kayong mag-alala after ng 3 taon na yan. Diretso na yan. Diretso na yan. Oo. O, kaya naman nag-aaway-away na naman. Nag-aaway-away ngayon sa gobyerno. O, masyadong mainit ang usapan ngayon patungkol dyan sa Senado, mga nawawalang sabongero. O, pero meron tayong pinaka-importante, ha? Pinaka-importanteng mga bagay-bagay na dapat na pag-usapan before that. Oo, ha? Importante. Alam ninyo yung mga testigo ni Risa na naman. Ito naman si Risa kasi. Puros pasaway. Pag-usapan natin na maigi yung kay Risa. Maikli lang. Oo, kasi hindi ba merong isang testigo na sinasabing itong si Madam Risa ay nagbabayad di umano ng mga testigo niya. Well, napakarami rin namang mga videos na lumalabas diyan na sinasabi na talagang terrible at hindi na siya makakabangon diyan. Na talagang siya ay nagtatamper ng kanyang mga testigo. Oo, nabawasan sila. O, nabawasan ngayon sila dahil yung isang sinungaling na testigo niya. O, nabawasan sila ng isang sinungaling na testigo. Kaya ngayon, di umano, hindi ako nagsabi. Di umano. Meron daw yatang mga nakakita doon sa dalawa niyang mga testigo. Itago na lang natin sila sa pangalang, ano ba pangalan nun? Pangalang Jackson, at saka alias Jerome. Yung dalawang manloloko niyang ako nga sinasabi ko na ngayon pa lang manloloko yung mga testigo. Kasi sa korte nga ganito yan. Kapag ikaw nag-falsify ka ng isang or nagpeke ka ng isang ebidensya, kahit yung other 10 evidence mo or 10 evidences mo ay na maayos or hindi ka sinungalingan, once na nag-make ka ng isa, lahat yan, damay yan. So ako, unang-una pa lang, aking opinion, sa pagkakakilala ko, matapos kong makilala si Pastor Apollo Kibuloy at matapos kong silipin ang kanilang bylaws, yung kanilang mga rules, kung paano ko nakausap yung mga tao dyan sa loob at labas ng KOJC, pati yung mga hindi na member or hindi na aktibong mga miracle workers kung tawagin nila, ay ating nakausap. Ako'y naniniwala na lahat ng testimonya ng mga kupal na yan dyan sa Senado, sa inquiry ni Risa Ontiveros, lahat yan puros kasinungalingan. Kasi eto na, yung isang testigo. Actually, ito ang kanyang main na testigo Ang kanyang main na testigo, itong bumaliktad nung nakaraan lang. Kasi ito yung nagdadamay kay VP Sara, kay Pangulong Duterte, tungkol sa mga baril. Kaya nga kung mapapansin ninyo, di ba, maraming mga taon nagbantay sa harap ng bahay nila Pangulong Duterte. Dahil ginagamit nga nila yung mga testimonya ng angel of death, mga baril. Inaano nila yung ginagamit nila yon para sugurin, pasukin yung mga bahay na ni Pangulong Duterte at saka ni Inday Sara. Natatandaan nyo? Oh. Nagkaroon ng threat, nagkaroon ng usap-usapan na papasukin yung bahay ng dalawa na yan dahil sa testimonya nitong alias Rene na ito na bagbag na mga baril daw.
ang binibigay ni Pastor Apollo Kibuloy sa kanila. Kaya nga, naunang pinasok yan kay Pastor Apollo Kibuloy na mga properties, tas isusunod na sana yung mga properties pa ng ibang mga Duterte. Dahil dyan sa testimonya nitong kupal na Rene na ito, kita mo laki ng ginawang kahayupan nitong tao na to. So, ganun din yung ibang mga testigo dyan, yung matandang mukhang tsinelas na daw siya, minamanyak daw siya. Putangin na, siguro kahit 20 years ago, hindi, pangit yun. And then, di ba yung sinasabi na gusto daw siyang katabi, tanginan yan. Sabi ko nga sa inyo, meron namang app na nagpapabata ng muka. O, subukan ninyong pabatain yung mukha nung matanda na yon. Tingnan nyo anong itsura niya nun. Gusto nyo bang makatabi yan sa kama? O, na di umano, marami raw mga nabiktima yun na mga ministro. Putragis yan. Ito pa lang si ate, pinaglihito sa ahas. Ahas kasi gumagapang. O, so imagine ninyo. Diba? So, iyon, yung testigo na yun, testimonya naman nung isang babae doon sa abroad, hindi yung isa pang putatsing hindi yon, yung isa, yung Ukrainian ba yon? Anak ng tinapay, may mga video pa ako nakita, ang saya-saya niya, para siya, di ginagawa siyang Disney princess ng KOJC. May mga Christmas pa, kasi noon niya ang Prayer Mountain, ginagawang ginagawang parang tourist spot ba tawag dyan? O basta ginagawang isang lugar yan na pinupuntahan, binubuksan yan para sa publiko dahil meron silang event dyan, yung mga buildings dyan, pinagpo-project ng ganun. Nagpapalit-palit ng kulay, ganyan. Tapos may mga parade of, may mga parang parada ng mga prinsesa. O yan, nagpaparada pa yan, ang saya-saya. Saan ka naman makakita ng minumulestya? At saka ginagahasa na po siya, Disney princess, ganun-ganun pa. Saan ka makakita naman ng minanyak, ni-rape ka ng, halimbawa, ni-rape ka ngayon, tapos aalis ka after 7 years. Saan ka naman makakita ng gano'n? Tapos pag alis mo, doon ka lang magsusumbong na nire-rape ka. Oo nga, haka ng hana naman. Totoo yun. Tingnan mo, yung mga, tapos yung isa naman, yung dyan naman sa Amerika, ganun din. Ginamit lang din sila noong Nepalese para anuhin yan. Kumalat, pakalatin yung i-recruit sila. Kasi ang ginagawa ng mga Nepalese na yon, yung pamilya niya, hindi sila yung humaharap. Sila lang yung nagre-recruit, naghahanap sila. Tingnan ninyo, pahamak yung mga yan. Sobrang pahamak. Ako yung talagang galit na galit kay Pastor Apollo Kibuloy dahil nahuli yung pagnanakaw ko. Kasi yung Nepalese na yung magnanakaw, daan-daang milyon ang ninakaw nun. Pati yung asawa nun at mga anak nun. Pinag-aral pa ni Pastor Apollo Kibuloy yung mga napangasawa niyan. Pinag-abogado pa ni Pastor Apollo Kibuloy, tapos nanakawan lang siya. Saan ka makakita mga walang utang na loob ang mga hayop na sa bagay sila sa administrasyon ngayon. Dahil walang utang na loob. Okay, pwede naman na sila yung magdemanda. 'Di ba? Pwede naman na sila Sila yung, pero bakit humahanap sila ng mga tao na magdidemanda kay Pastor Apollo Kibuloy? Kokontakin sila, di umano kokontak, parang may connection. Kasi sinabi itong Nepalese, kinausap si Rene, mag-message ka kay Risa Ontiveros, ito yung email address, mag-email ka. Sabihin mo makikipag-cooperate ka. Bakit siya nag-uutos? Bakit siya naghahanap ng mga umalis? At bakit niya papangakuan ng mga kung ano-ano? Bakit hindi siya mismo ang magdemanda kay Pastor Apollo Kibuloy kung marami naman pala siyang reklamo? Bakit hindi ba kayo nagtataka, o kayong mga umalis na members ng KOJC di ba kayo nagtataka na kinukuha kayo para mag-testify? Bakit sila mismo na umalis din naman doon, bakit hindi sila nagtitestify? Umiiwas sila sa pusoy. Umiiwas sila sa matinding kaso at umiiwas sila na mabisto yung kabulastogan nila because everything na ginawa nila is on paper. Na-audit po sila at makikita doon na magnanakaw sila. Meron silang malisya
Kaya hindi sila makapagsampa ng demanda kay pastor kasi magkakaroon ng malisya. Bakit? May hawak sila Pastor Kibuloy na matibay na ebidensya that this family robbed them. Nagnakaw itong pamilya sa simbahan na ito. So hindi sila pipilalabas yung katotohanan, kaya maghahanap sila ng mga tao na ipapahamak nila. Di umano itong Jackson at saka itong isang kupal na kasama niya na may siraulo yata, di umanong naghahanap ng mga panibagong testigo para mas mapatibay yung kanilang gawa-gawang mga kaso at istorya kay Pastor Apollo Kibuloy. Kaya ako lang, sinasabi ko lang, bakit kailangan pa nilang maghanap? Kung totoong may kasalanan si Pastor, maraming nilapastangan si Pastor, nakita naman nila na ang dami-dami na ng mga nasa Senado, bakit kailangan pa nilang mag-recruit? Bakit kailangan pa nilang maghanap? Ito ay bali-balita lang dyan sa Davao. Siguro mayroong mga members na nilalapitan itong mga kupal na ito, naghahanap na naman daw. So bakit naghahanap? Tsaka bakit sila bakit nangungumbinsi sila? Kasi kung talagang talagang hinayop ako ng grupo ni Pastor Apollo Kibuloy, I will come out ng naturally. Bakit kailangan mo pa akong kumbinsihin? So ingat-ingat sa mga taga KOJC. Yung mga wala na sa simbahan na nilalapitan ng mga ito, i-video nyo po. I-video nyo sila. Kung tinawagan po kayo, i-record nyo po yung mga tawag para meron tayong ebidensya. Oo, kung meron man kung totoo man itong mga lumalabas na mga kwento-kwento na ito, kung totoo man, hindi natin sinasabing totoo, pero kung totoo, pag nilapitan kayo, i-video ninyo, yung conversation ninyo, i-video ninyo para talagang maidiin natin, maipakita natin sa mundo na itong mga Duterte, itong si Pastor Apollo Kibuloy ay biktima ng kahayupan ng isang tao sa gobyerno. Again yung bandari na yan, yung bandari na Nepalese na demonyo na yan, yan ang isa sa mga pinagkakatiwalaan ni Pastor. Galing yan sa basura. Homeless yan sa Singapore. Inampon nila, pinag-aral nila. Tapos kinuha nila sa kanilang poder. Ginawa pang mayroon pang ginawa pang piloto ni Pastor Apollo Kibuloy. Lahat ng bansang pinupuntahan niya, kasama niya yan. Ginhawa, bahay, luho, sasakyan, lahat ibinigay. Pinag-aral, yung mga anak, lahat ibinigay. Tapos ganyan ang gagawin. Nung nakita niya na, teka, kaya kong paandarin kaya kong itong simbahan na to, kayang-kaya kong i-manage. Kasi nakita ko na kasama ako sa lahat ganun lang pala yan, lasunin natin si Pastor kung hindi mamatay yan. Nahawin natin yung pera nila. Tapos kung pa rin, hindi pa rin talaga mahulog yan, makipag-cooperate na tayo sa sa ibang bansa. Sirain na natin, kunyari ganito, ganyan. Kasi pag tinanong mo, ba't sila umalis? Bigla na lang silang umalis. Matapos yung nangyaring insidente sa Hawaii, nung mabibisto na sila, nung pina-audit na, bigla na lang nagsialis ang mga buwisit. Tapos ngayon, hindi sila makapagsampa ng kaso on their own. Why? Kasi nga, alam nila na may ginawa sila. So, they will look for people na dahil hindi nila napabagsak si Pastor na nasa loob sila. Ngayon nasa labas na sila, maghanap sila ng mga tao na tutulong sa kanila para mapabagsak si Pastor. Gusto nyo ba yun? Na maging kasapakat kayo sa kademonyohan. Kaya ingat Ingat malala dyan sa mga taga Davao. At kahit sa hindi sa Davao, yung mga KLCs sa buong Pilipinas, mga KLCs worldwide nanonood ngayon,
may mga lalapit sa inyo para kasi wala na palabnaw na ng palabnaw. Itong ginawa ni alias Rene, hindi na makaka-recover si Risa Ontiveros dito. Bakit? Panic mode na ang lola nyo. Tingnan mo. Paano mo masasabing hindi panic mode? Katulad din nila Bandari, hindi sila makadiretso sa korte. Bakit? Kasi you have to prove. When you go to court, you have to prove na meron kang ebidensya against Pastor Apollo Kibuloy. Wala eh. Puro salita lang. It's not what you can say in the court, it's what you can prove. Same goes with Pangulong Duterte. Anong sabi ni Remulla? Yung ICC na issue. Di ba? Wala na daw ebidensya ng war on drugs. Sinira na daw. Wala silang ebidensya. So anong ginagawa nila? Hindi sila makapag-file ng kaso dito sa Pilipinas because walang ebidensya. Doon sa ICC is highly political. Hindi mo kailangan ng ebidensya dyan. Kailangan mo lang presentation at saka matamis na dila. Pakikinggan ka na dyan sa ICC. Itong ginagawa ni Risa Ontiveros na pagsasampa daw ng kaso, bobo rin tong mga na to eh. Bopols din tong mga reporter na to. Nagsasampa daw ng kaso si Risa Ontiveros. Hindi po siya nagsasampa ng kaso, nagsasampa siya ng reklamo. Iba po yung pagsasampa ng kaso aktual sa korte at yung pagsasampa ng reklamo nagsusumbong sa NBI. So gagamitin niya yung NBI to gather evidence para makita meron bang probable cause na masampahan niya ng kaso sa korte. Bakit hindi sa korte? Of all people, ikaw bilang isang senador, alam mo yan. Wala kang mapapakulong. Kung accountability lang ang request mo, wala kang mapapakulong sa NBI. Kailangan sa korte ka nag-file ng kaso. Bakit hindi siya nag-file ng kaso sa korte? Hindi siya nag-file ng kaso sa korte kasi kailangan mong magpakita ng mga ebidensya. Yung bang mga screenshot niya, ebidensya yun? Hindi po. Because magiging ebidensya lang yun kapag verify na yan ng mga IT experts. Besides, meron siyang ganyan. Meron din sigurado yung Rene na ganyan. Maglalabanan sila ng kasinungalingan dalawa. Parehas naman sila sinungaling eh. So ayaw ni Risa Ontiveros sa totoo lang na mapunta yun sa korte because malalaman ng katotohanan sa korte. Sa NBI, optics, di ba, maganda siya, nakaganon-ganon lang siya, picture-picture, bali-balita, dyaryo, TV. Pero wala siyang maipapakulong dyan because again, ang trabaho ng NBI is to investigate, hindi mag-prosecute. Kung talagang ikaw, alam mo sa sarili mo, na malakas yung claim mo, yung kaso mo against these people, yung 12 na nirereklamo mo, you could have filed it dyan sa korte para magkita-kita kayo sa korte, maglaban-laban kayo sa korte, patalinuhan kayo ron. Kasi dyan, ang magtatanong dito sa NBI, yung mga NBI representative for personnel. Bawa, si Banat Bay pupunta sa NBI, pagpapaliwanagin, magpapaliwanag lang siya. Hindi sila maglalaban ni Risa Ontiveros dalawa. So nagpapakampi si Risa sa tapos ang pitching ng prostitutes na mga mainstream media, ang pitching nila is nagsampa, dinimanda. Hindi naman dyan dapat nagdidimanda, dapat sa korte. Meron bang magdidimanda sa NBI? NBI, hanapan ng ebidensya. Tapos, dadalhin sa DOJ, hanapan ng probable cause. Sino complainant? Ang magiging complainant, NBI, hindi na si Risa. Diba? Binigyan niya na pa ng trabaho yung NBI. Kaya dyan mo malalaman na talagang kaya ito yung lagi natin sinasabi, lalong-lalo na sa mga whistleblower na yan. Ako, walang whistleblower na mula pa sa history ng mga whistleblower. Lahat yan, pagkatapos nilang maging whistleblower, nagpalit ng identity. Hindi ko sinasabing wag na kayong maging whistleblower pero doon sa mga whistleblower na nag-iimbento ng kanilang mga testimonya, tandaan nyo, sira na ang buhay nyo. Hindi habang panahon kaya kayong proteksyonan ng mga nangangako sa inyo na nakaupo sa posisyon because eventually, mawawala din yan mga yan sa pwesto at pag nawala yung mga yan sa pwesto,
pababayaan na kayo niyan. Yung witness protection program nila sa inyo, it will end kapag wala na rin sa kapangyarihan niyang mga yan. You are on your own. Maaari may natatanggap kayo, allowances, bahay, libre ang pagkain nyo, kuryente, tubig, but eventually it will stop. And when it stops, you will always, you have the need to look on your shoulders. Lagi kayong lingon ng lingon dahil alam nyo sa mga sarili ninyo that you have wronged someone. Na may sinira yung mga testimonya ninyo dun sa maikling peace of mind ninyo dyan sa mga safe houses kung saan kayo nilalagay. Pag wala na silang kailangan sa inyo, palalabasin na kayo. You are on your own. Bahala kayo sa buhay nyo. Magpapalit kayo ng pangalan, magpaparitoke kayo ng mukha. Grabe yan, ikamamatay niyo yung problema na yan. Lalo na kapag kayo ay mga testigo na gawa-gawa lamang. Yang mga kinikita nyong pera, kung may mga nagbabayad sa inyo, hindi kayo kayang isalba niyan. Kahit gaano karaming pera pa yan. Sabi ko nga, hindi kayo, hindi nyo mabibili si Satanas. Kahit gaano karami yung pera na nakuha nyo from dyan sa scam ninyo, hindi nyo mabibili si Satanas. All of you will go dun sa process na magsiswimming kayo sa kumukulong asupre. Tandaan nyo yan. Ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit